Ang Pilipinas ay unti-unting nagiging mahalagang bahagi ng global supply chain sa pamamagitan ng planong magtayo ng isang high-tech industrial hub sa Luzon sa ilalim ng bagong kasunduan kasama ang Estados Unidos. Isang factory floor sa Netherlands. Parang eksena ito mula sa isang science fiction na pelikula. Mga clean room na kasinlaki ng football fields. Mga manggagawang nakasuot ng full body suits. Mga makina na kasinlaki ng maliliit na bahay na inabot ng ilang dekada at bilyon-bilyong dolyar bago mabuo. Gumagawa ang mga ito ng isang bagay na wala ng ibang makina sa mundo ang kayang gawin. Nagpiprint ang mga ito ng mga circuit sa silicon sa sukat na mas maliit pa kaysa isang virus. Ito ang ASML, isang Dutch company na gumagawa ng extreme ultraviolet lithography machines. Ito lang ang mga makina sa buong mundo na kayang gumawa ng pinaka-advanced na semiconductor chips. Humigit kumulang 50 sa mga makinang ito ang nagagawa ng ASML bawat taon. Lahat ng cutting-edge chips sa cellphone mo, laptop mo, at bawat AI data center sa buong mundo ay dumaan sa isang makina na ginawa sa Veldhoven, Netherlands. May iisang company lang sa buong mundo na kayang gumawa ng mga ito. Mahigit 10 years nang sinusubukan ng China na makuha ang mga makinang ito at halos ganun din katagal itong pinipigilan ng Washington. Noong December 2025, bakit naging bagong oil ang silicon? Ginawang opisyal ng United States ang dati ay magkakahiwalay na export controls at mga kasunduan sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ginawa nila itong mas organisado, mas malaki ang plano at mas malaki ang magiging epekto. Pinangalanan nila itong Pax Silica. Noong April 17 ng kasalukuyang taon, opisyal nang sumali ang Pilipinas. Ang maririnig mo ngayon ay hindi lang tungkol sa trade. Ito ang plano kung paano huhubugin ang susunod na world order. At ang Luzon ang naging unang construction site nito. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po! Para mas maintindihan natin kung ano ang nangyari sa Maynila, ay kailangan muna nating bumalik mga 35 years. Noong bandang 1990, si Deng Xiaoping, ang itinuturing na arkitekto ng modernong ekonomiya ng China, ay sinasabing may isang mahalagang obserbasyon. Mula noon, tahimik na ibinatay ng China ang halos buong resource strategy nito sa ideyang iyon. Ayon kay Deng Xiaoping, may oil ang Middle East, may rare earths naman ang China. Sa kasalukuyan, kontrolado ng China ang humigit kumulang 60% ng rare earth production sa buong mundo at higit 85% ng kakayahan sa pagproseso nito. Ito ang mga element tulad ng neodymium, terbium at dysprosium na ginagamit sa electric motors, wind turbines, military guidance systems at semiconductor manufacturing equipment. Hindi ka makakapagtayo ng chip factory kung wala ang mga ito. Hindi ka rin makakagawa ng advanced military kung wala ang mga ito. Sa loob ng 30 years nakita lang ito ng global technology industry at halos hindi ito pinansin. Efficiency ang pangunahing iniisip noon. Mura, mabilis at kumpleto ang sistema ng China. Kaya bakit paggagayahin ang mayroon na? Pagkatapos dumating ang COVID, dahil sa kakulangan ng semiconductor chips, huminto ang mga car factory sa Michigan at pati ang electronics assembly sa Taiwan. Ang mga supply chain na ginawa para sa tahimik na panahon ay agad na bumagsak sa unang totoong krisis. At doon nagsimulang magtanong ang Washington, paano kung ang ganitong pagkaantala ay hindi aksidente kundi sadyang ginawa? Ayon kay US Undersecretary of State for Economic Affairs na si Jacob Hellberg, na siya ring pangunahing arkitekto ng Pax Silica. Kung ang 20th century ay umikot sa oil at steel, ang 21st century naman ay umiikot sa compute at sa mga mineral na nagpapatakbo rito. Kung sino ang may control sa semiconductor supply chain sa mga mineral, manufacturing equipment, chip design, fabrication at packaging, ay siya ang may control sa pundasyon ng artificial intelligence. At kung sino ang may control sa AI, ay siya rin ang may control sa ekonomiya, sa military, at sa political leverage sa susunod na 50 years. Ito ang mundong layong hubugin ng Pax Silica. Kaya ito ang tanong na dapat pag-isipan. Bakit Pilipinas? Simple lang. Ang karaniwang sagot ay geography. Matatagpuan ang Luzon sa pinakahilagang bahagi ng Philippine Archipelago. Direkta itong nasa daanan ng mga shipping lane na nagdurugtong sa mga manufacturing hub ng Northeast Asia, gaya ng Japan, South Korea at Taiwan, papunta sa Indian Ocean at sa global market.
Sa lokasyon pa lang, sentro na ang Luzon ng Indo-Pacific sa paraang kakaunti lang ang kayang pantayan. Pero hindi lang geography ang dahilan. Ang mas tamang sagot ay matagal nang may mahalagang papel ang Pilipinas sa global electronic supply chain, kahit hindi ito gaanong napapansin. Isa na ang bansa sa mahahalagang producer ng semiconductors at electronics. Sa loob ng maraming dekada, ang Maynila at ang mga karatig nitong lugar ay naging tahanan ng electronics assembly at packaging operations. Bata ang workforce ng Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa may pinakabatang median age sa Southeast Asia. May sapat na technical skills ang mga manggagawa at marunong ding mag-English. Nanatiling competitive ang labor cost kumpara sa ibang manufacturing centers sa East Asia. Malinaw itong sinabi sa anunsyo ng State Department. Inilarawan nila ang Pilipinas bilang bansang may mahalagang kakayahan at human talent sa technology manufacturing kabilang ang semiconductors at electronics. May isa pang dahilan at hindi ito dapat maliitin. Ito ang geopolitical side ng usapin. Ang Pilipinas ay treaty ally ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nariyan na rin ang Luzon Economic Corridor, isang trilateral infrastructure investment framework ng United States, Japan at Pilipinas. Matagal nang unti-unting pinalalakas ng Washington at Tokyo ang corridor na ito dahil nagbibigay ito ng economic at strategic depth sa loob ng First Island Chain. Sapat ang lapit nito sa South China Sea para maging mahalaga at sapat din ang tiwala nila sa Pilipinas bilang isang kaalyado. Pag-usapan naman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang 4,000-acre industrial zone. Madaling sabihin ang laki nito pero mahirap itong isipin. Ang 4,000 acres ay katumbas ng humigit kumulang 1,620 hectares. Mas malaki pa ito kaysa sa maraming medium-sized na lungsod. Inilarawan ito sa anunsyo bilang isang economic security zone. Isa itong bagong uri ng designation na wala pa sa batas ng Pilipinas sa ngayon. Pero ginagawa ito para talaga sa proyektong ito. Mahalaga rin ang salitang AI native na ginamit sa paglalarawan. Hindi ito lumang export processing zone mula noong 1990s na binigyan lang ng bagong pangalan. Ang plano ay buuin ang pasilidad mula sa simula na nakatuon talaga sa mga pangangailangan ng panahon ng AI. Kasama rito ang power generation, data center capacity, cooling systems, precision manufacturing at logistics. Layunin din ng lugar na ito na maging staging point, isang purpose-built platform para sa manufacturing ng mga magkakaalyadong bansa. Isa rin itong investment acceleration hub kung saan ang mga industriyang ilalagay rito ay ibabatay sa pangangailangan ng market, sa comparative advantage ng bawat bansa at sa patuloy na pagbabago ng pangangailangan ng PAC Silica Network. Mas mahalaga pa rito, inilarawan ng State Department ang Luzon Hub bilang sentrong magdurugtong sa iba pang bahagi ng network. Dahil sa koneksyong ito, maaaring magbago ang industrial policy ng PAC Silica mula sa magkakahiwalay na bilateral projects at maging isang tunay na integrated system na kayang makipagsabayan at kalaunan ay mapalitan ang kasalukuyang supply chain na matagal nang inaasahan ng buong mundo. Ang huling linyang iyon ang pinakamahalaga. Hindi lang kasi ito paraan para mabawasan ang pagdepende sa supply chain ng China. Layunin nitong palitan ito. Ayon sa Atlantic Council sa isang analysis na inilathala para magtagumpay ang PAC Silica, hindi sapat ang pagkakaroon lang ng mga industrial hub. Kailangan din nito ng mga kasunduan para mas madaling makagalaw ang mga skilled workers. Kailangan din ng mutual recognition ng mga technical credentials at mga workforce training program na sama-samang popunduhan ng mga magkakaalyadong bansa. Mahalaga ang hardware. Pero ganoon din kahalaga ang human capital na magpapatakbo nito. Ang Pilipinas na may humigit kumulang 115 million na mamamayan at patuloy na lumalawak na technical education sector ay inilalagay ngayon sa posisyon na magbigay ng malaking bahagi ng workforce na kakailanganin para rito. Ngayon naman, pakinggan natin ang panig ng kabila dahil nakatutok din ang China sa mga nangyayaring ito. Ayon sa mga Chinese analyst kabilang ang mga nagsusulat para sa Global Times, direkta ang naging pananaw nila tungkol sa PAC Silica. Ayon sa isang industry expert, ang hakbang na ito ay malinaw na naglalayong ihiwalay ang global semiconductor supply chain mula sa China at malabong magtagumpay ito dahil napakalalim na ng pagkakaugnay ng China sa industriyang ito. Ang mas malaking pangamba na binanggit ng iba't ibang analyst ay kapag nahati ang semiconductor supply chain ay mas tataas ang gastos, mababawasan ang benepisyo ng malakihang produksyon, at magkakaroon ng economic friction na sa huli ay makakasama sa lahat kasama na ang mga bansang kasali sa PAC Silica. Ang naging lakas ng China sa rare earths na sinimulan pa noong panahon ni Deng Xiaoping ay bunga ng mahigit 3 decades ng maingat at tuloy-tuloy na pagbuo. Ngayon sinusubukan ng Amerika na bumuo ng katapat na sistema sa loob lamang ng mas maikling panahon. Kung magagawa ba nila ito ng sapat ang bilisiyan ang pinakamahalagang tanong. Narito ang mas malaking pananaw.
Ang nararanasan natin ngayon ay ang pagtatapos ng isang 30-year na panahon, ang panahong nagsimula nang bumagsak ang Berlin Wall. Noong panahong pinaniniwalaan ng marami na ang mas malalim na economic integration ay magpapahina sa geopolitical competition, na ang trade ang papalit sa conflict, at na ang pagiging magkakaugnay ng mga ekonomiya ay isang uri ng lakas. Pero wala na ang paniniwalang iyon. Tinuldukan ito ng CHIPS Act at tuluyan naman itong inilibing ng Pax Silica. Ang Luzon Economic Security Zone ay itinatayo sa ibabaw ng bagong pananaw na ito. Ang pumapalit ngayon ay isang sistemang wala pang malinaw na pangalan. Pero maaari natin itong tawaging Allied Industrial Statecraft. Ito ang sinadyang pagtutulungan ng mga magkakaalyadong bansa sa manufacturing capacity, sa lokasyon ng supply chain at sa pamumuhunan. Nagpasya sila bilang isang grupo na ang economic security at national security ay iisa na lamang. At ngayon opisyal ng bahagi ang Pilipinas ng bagong sistemang ito. Hindi bilang isang tahimik na tumatanggap lang ng military hardware mula sa Amerika, kundi bilang isa sa mga tumutulong bumuo ng economic order na magpapasya kung sino ang mangunguna sa panahon ng AI. Kaya ang tanong ay kung kaya bang makabuo ng 13 nations na nagtutulungan sa manufacturing, minerals, compute at logistics ng isang sistemang sapat ang bilis at sapat ang tibay para hamunin ng isang integrated supply chain na 40 years nang unti-unting binuo ng China? O isa na naman ba itong isang maayos na dinisenyong alyansa na masyadong mabagal kumilos kumpara sa isang katunggaling kumikilos ng mabilis at walang pag-aalinlangan?